Okay, once again mga kaibigan, thank you so much for joining me dito sa YouTube channel. Again, ito si Almabel Rames, ngayon nagbabalik sa pagiging YouTuber. At nandito po ako ngayon dahil sa kagustuhan ko pong mag-share sa inyo kung ano ang mga nangyayari dito sa akin. Matagal po akong nawala sa limelight, nagpahinga, at ngayon ay magbabalik tayo sa larangan ng mga events online. Again, to recap kung ano po ang mga nagawa natin sa mga online events natin dati sa Singapore. Tayo po yung creator ni Supermom Season 1, which naglaban-laban po yan noong September 2016. Nag-start tayo ng Supermom 2016. Second year naman, it's second year 2017, yun yung napaka-controversial na events natin na nadala pa ako sa Ministry of Manpower para ma-check kung ano nga ba ang aking ginagawa dahil may nagsasabi na ini-scam ko yung aking mga kandidata. Okay? Next, na pangatlo ay yung 2018 na sobra naman. Salamat at napaka-controversial. 2017 or 2018 yung nagpa-picture tayo at kasama natin si President Duterte diyan sa Singapore. Wait lang. Ano nga ba ang Supermom? Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang event ng Supermom? Ito ba ay isang pageant lang? Ito ba ay pagandahan lang? Ito ba ay nakukuha lang sa pagandahan? Okay. Wala po akong copy kasi hindi po ako nagkokodigo. Kaya pasensya na bakit minsan nag-jump tayo sa ating mga pinatopic. Okay, unang-una, ang mission po ng Energetic OFW Singapore ay makagawa ng isang adhikain while I'm there bilang isang OFW. At ito ay bumuo po kami ng isang organisasyon. Maliit naman lang yan. It's a volunteerism, yeah. At nakakatulong kami sa maliliit na bagay na, anong tawagan? Yung moral support ba? Moral support sa mga kapwa nating mga OFW. Ayan. So, sa moral support. Kasi, ang pagiging OFW mga kaibigan, ay naandyan na yung mga homesickness. O, yan, homesickness. Andyan yung pangalawa, nadidepress. Andyan yung stress. Andyan yung namimiss mo yung asawa mo. Nandyan yung namimiss mo yung mga boyfriend mo. O, diba? Ayan. So, yun ang adhikain ng grupo namin dati. And pangalawa, ang mission niya, kung wala na ako doon, may magpapatuloy. Pero wala naman makapalamukha na kagaya ko. Kaya, ayun, napabayaan. But then, ngayon, nagbabalik naman. Ang kwento ay ganito. Si Supermom ba ay isang event na pagandahan lang? Hindi. Hindi po. Kasi, ang Supermom event ay nakafocus po ang Supermom event sa tinatawag na dalawang hinahanap ko. Yung dalawang hinahanap ko po ay si Supermom Premier na kung saan yung istorya ng buhay ng isang kandidata ay titingnan namin kung ano ang karapat-dapat, yun ay kasipagan, yung masipag, yung multitasker, yung nagmo-multitasking ang isang Supermom sa kabila ng kanyang trabaho. Ayan. Pangalawa, tinitingnan po namin sa istorya ng kanyang buhay ang Supermom Lady of Inspiration. Bakit Lady of Inspiration ang isang features ng event namin? Bakit? Kasi po, si Lady of Inspiration, yan yung nakasalalay, nakabase sa story ng buhay mo na kung ano mang battlefield, kung ano yung nangyari sa'yo, kung paano mo ito pinaglabanan bago ka pumunta mag-abroad. Ano nga ba ang adhikain mo? Bakit ka nagpunta sa abroad? What is the reason why you go abroad? What is the reason why
Meron ka bang iniwan dito sa Pilipinas? Ano ba yung mithiin mo? Ano yung mission mo? Nakita mo ba? Did you see the risk, the hazard na pagpunta mo sa abroad ay yun na nga. Mapapahiwalay ka sa pamilya mo, matetemptation ka, kung ano-ano pang mga temptasyon ang meron dyan, mangyayari sa abroad na yan. Ayan. So mga kaibigan, yan ang ginagawa ng Supermom. Yan ang nakikita na kailangan bigyan ng pansin at i-acknowledge ang mga OFW. Yung paghihirap nila, hindi po nakukuha ang pag-OFW, overseas foreign workers, sa pera lang. Kasi ang puhunan ng isang overseas foreign workers po ay pag-iyak, pag-miss mo sa pamilya mo, ang mapapalayo ka sa sarili mong pamilya. At ang pinakamasakit po ay yung mawala ang pamilya mo, at mawawasak dahil nga sa pag-a-abroad mo. Na kung saan, take note po ha, na kung saan nag-abroad ka dahil gusto mo maging matiwasay ang buhay nyo, maging ma-provide mo ang kailangan ng mga pamilya mo na hindi mo makuha-kuha dito sa country of origin mo kasi mahirap maghanap ng trabaho. Okay? Ngayon, pag doon ka naman dyan sa abroad na yan, hindi mo alam, pagdating mo pa lang sa airport, you don't know what is the reality of abroad. Are you sure that you, OFW, you only hold your contract? Pagdating mo sa kung saan ka pupunta, either you go to Hong Kong, either you go to Malaysia, you're going to Singapore, you only have your contract, your bag, and you don't know who is who, what will happen to you in there. Yan, ang mga rason, bakit ko, that is the reason in English, sa mga, mag-English ako ha, Taglisa, Tagalog, English, Singlish, yan. That is the reason why we do the small organization that we created since 2015. And I'm here again, so again, na culture shock ako. Kasi yan, that is my advocacy why I did here in the Philippines. I wish na makagawa ako ng ganyang bagay dito sa Pilipinas. But then, I have mistake. Wrong. Wrong talaga. Yan. So, ngayon, nagbabalik po ang pagiging online natin. I-try natin na iayos ang ating online system, ang event natin, at magpapag-contest tayo. Ibabalik natin yung dating Supermom event natin. Ayan. So, pasensya na kasi medyo magulo. Alam nyo ba na hindi ko dapat lahat sinasabi kasi suspense sana, pero maraming nagsasabi na yung event daw na yon is nakukuha sa favoritism. No, it's not. Wala. Kasi yung mga judges nyo, hindi nyo kilala. Hindi kayo magkakakilala. Then, hindi pwede sumali yung mga kamag-anak ko or sino mang kamag-anak sa mga committee. May mga ganung bagay. Okay, anyway. Dito sa life, let's talk about other thing, okay? In every event sa buhay, in every case sa buhay, in everything sa buhay, meron at merong basher. There is someone among the group na ayaw sa'yo. There is always someone na aayawan ka. There is always someone who don't like you. There is someone who always throw you away. O, di ba? Ciao la! Dahil na! Mga ganung bagay, o, di ba? Kaya, kung hindi ka makapal ang mukha, kagaya nako, hindi makapal ang pagmumukha ko, wala ako dito. Okay? So, nangyari mga kaibigan, dito sa Pilipinas, I will share with you kung ano ang nangyayari sa akin dito sa Pilipinas. Since 2019, when I come back from Singapore, hindi pa ako nakakauwi ng probinsya. Ayan. That is the truth. I never go back to
province except sa probinsya ng aking kapatid sa Pampanga na nakidalo ako ng kanyang kasal. Okay, so that was 2019. Nag-YouTube ako. The last time I did the YouTube channel was 2017 yata. Or no, 2018. That's the time I upload the season 3 ng Super Mom. Okay, bakit ako hindi nag-YouTube? Dahil gusto ko, maranasan ko muna, I want to establish myself here in the Philippines. Within 5 years, I'm trying to venture here and there, I still not lucky enough. Hindi pa ako lucky. Wala pa ako. Malas pa lang. Nalugi-lugi na. Kaya, yun yung mga bagay, i-share ko sa inyo sa susunod. Ang una-una munang i-share ko dito ay yung paggagawa natin ng event. We are going to do event online na. Nagbabalik na ako dito. And then, hopefully mga guys, you'll be with me again once again. Nagbabalik po ang malditang Almabel Rames. Okay? So, ibabalik din natin ang my other channel kung saan na-featured natin ang mga istorya ng buhay natin. Who knows my Uncle Bianong who work in the Bembo Radio? Ayan, si Uncle Bianong po, Laughingly Yours Bianong is my uncle. Ano siya? Brother siya ng mother ko. Okay? So, when I was a little kid, about 7 years old or 8 years old, hanggang ngayon, meron pa, buhay pa yung programa niya na Laughingly Yours Biano. And through that program, na-establish ko dito sa puso ko to become a journalist. A journalist. Kaya yan ang rason bakit na nagkaroon ako ng desire na magtrabaho sa media. I urge to work in the media dahil nga may pamilya ako sa media. My late grandfather is a journalist of the late President Ramos. Okay? So, makapal talaga ang pagmumukha ko pag bundang ganyan. But then, sa pagtatrabaho ay exiled. Hinanap ko kung ano ang maganda. And until now, naghahanap pa rin ako. So, for the next video, pag-uusapan natin kung ano yung mga nahanap ko. For the meantime, ini-introduce ko again, let me come back myself here on the event and the platform ng YouTube, ng kung ano-ano man. And salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin. We are coming back definitely. Ayan. Thank you so much everyone. This is Almabel Rames once again. Bye-bye muna and I'll see you on the next video. Bye! Ciao!